discover your passion. May nagbahagi, alam na yung passion nila, alam na yung patutunguhan nila, alam na yung bagay na lalaanan nila. Sabi nga nung isa sa inyo ay kaya niyang sugalan nito, no? Kasi ito na yung nakikita niyang para sa kanya, no? So ang passion kasi, yes, something you want to be and you continuous doing, but it is also something in you na kahit anong ibangga sa'yo, hindi mo ipagpapalit yan, no? So pag natagpuan mo na yung bagay na yun, mag-stick ka na sana dun, no? Kasi again, sabi nga ni Palmes, no, kapag kumbaga, sabi ng isa kong teacher dati, elementary pa lang to, sabi niya sa amin, syempre storytelling yung the way niya muna kaming i-approach, pero ngayon ko na a-appreciate na kwento niya yon. Sabi niya, basta yung kwento niya pambata, pero hindi ko nagagawin niya sa inyo, no, pag dumaan tayo sa isang gulayan ng kalabasa at yung dadaanan natin ay merong iba't ibang uri ng sizes ng kalabasa, we have the power to choose kung anong gusto natin, even the size ng kalabasa, ganyan. Pero ang ano lang doon, negative side, hindi ka pwede bumalik para kunin yung nalampasan mo na kalabasa. So along the way, kung ano yung mapipili mo doon, yun na yun, kasi napitas mo na. Or along the way pa din, paglalakad mo, may hawak ka na, may nakita ka pang mas magandang kalabasa. Ang rules, hindi mo na pwedeng ibaba yung hawak mo at kunin, no? Kasi mabubulok na yung kalabasa. Hindi mo na siya maluluto. So parang sa atin din, continuous ito no? Blessed are those na at the very young age, alam na yung salitang buhay, no? Kasi at the very young age, nag-matured sila. Hindi ko alam kung anong factor, maybe by their environment na kinabibilangan, family members, no? Environment pa rin naman yan, no? Tawag ng mga ganong bagay na magpupumilit sa'yo para mag-matured ka ng maaga, at along the way, unang kalabasa, kailangan mo ng pitasin. Di ba? No, may mga nagbahagi dito na parang kailangan ko itong gawin Hindi muna para sa akin, para sa family ko muna. So, ganon, maaaring ganon. Pumitas agad siya kasi kinakailangan. Maaari naman yung iba sa atin ay mapalad kasi yung support system na meron sila mataas. They have the family that supports them. No? They have the family na hindi lang basta support talaga. Di ba? Talagang pinoprovide lahat ng pangangailangan mo. No? So, mapalad ka kung ganun yung kinabibilangang environment mo. Pero may mga tao naman na kahit ang galing na nila, they know that they have this given gifts, pero hindi nila ma-nourish, no? Kasi yung tao sa paligid nila, pilit silang hinihila pababa. When I was in that point of my life, going back in high school pa lang ako, sabi ko nun sa parents ko, pasensya na, high school pa lang ako, hindi ko mabibigay lahat ng kailangan. So what I did, tiniis ko sila, pursuing my dreams. Kasi if ibibigay ko sa kanila yung something na meron ako, pati ako mawawala. Yung fuel ko mauubos. Yung passion ko baka mawala. Kasi ako na lang yung nag-aaral sa family. So kung ibibigay ko pati yung mga resources na meron ako, I'm working. High school ako, canteen crew. Aral sa umaga, tinda sa hapon. Third year, baliktad naman yung schedule. Aral sa hapon, tinda sa umaga. Madaling araw, pupunta ng palengke. Gabi, inventory. Just continuing, pursuing my purpose. Which is, that time, ang purpose ko, matapos ko yung high school.
Now, going back sa iba pa niyong nabanggit, may danger kasi dyan. Katulad na nakwento ko kanina, along the way, pag namali ka ng pagpili ng kalabasa, may danger doon sa'yo. Sabi ni Ms. Rebeliosa kanina, up to now, inibis palmes sinipa, no? Okay lang naman yon. Pero hanggang kailan? May question mark, hanggang kailan? Kasi again, pag itong passion na to malabo pa sa'yo, maraming darating sa paligid mo, naguguluhin ka dyan. Maraming i-offer sa'yo, ay, ang galing mo sa ganito, pwede kang ganito. Ay, ang galing mo sa ganyan, magganito ka na lang. Maraming manggugulo sa paligid mo. Ikaw, made-distract ka. Distracted ka na ngayon. So, sana, ngayon pa lang, again, maging aware kayo na may given time lang. Sana pagdaan mo dun sa kalabasa, sa taniman ng kalabasa, makapili ka kaagad nung right size na para sa'yo. Huwag natin madaliin. Yung iba kasi alam nyo, ganito naririnig ko. Nakaka-relate ako sa ganitong part ng excuse. Ma'am, sir, nagtatrabaho na po kasi ako. Kasi kailangan po ng family ko. Hindi lahat ng story kailangan pakinggan. Dahil hindi lahat ng story totoo. Yun pala, siya lang yung nag-iimbento ng gano'n. Her mother, her father, hindi naman siya inuobliga na gano'n, na magtrabaho agad siya para sa family. Anong gagawing solusyon? Anong gagawin? I-stop daw muna. Stop muna ako para makapag-ipon, makapagtrabaho. Natapos yung isang taon, wala naman na ipon. So, sayang yung isang taon. Tapos, ayun nga, ang reason kasi makatulong agad sa pamilya. Yan ang laging mong maririnig sa mga working student, ha? Hindi ko naman nila lahat. Pero kalimitan, kaya namamali. Kasi ang akala nila, minamadali sila. Nagmamadali silang makuha agad yung kalabasa na hindi pa iyon yung sa kanila. Yung success minamadali. So hindi po ganun. May proseso po dapat tayong pagdadaanan. At yung process, kaya nga tinatanong ko, anong nagdadrive sa iyo dyan? Paano mo ginagawa yan? Kasi yung pagdaan mo dun, yun na yun. Dadaan ka sa kalabasa. At may gagawin ka dun sa kalabasa na yun. So kung ano man yung God-given gifts na meron sa'yo, yeah, continue to discover kung ano man yan. Pero once na makuha mo na siya, mag-stick ka na doon. Kasi again, hindi tayo pabata. No? Yung pagkakataon, baka masayang. No? Imbis na sana nakuha mo yung tamang size nung kalabasa na fit sa'yo at maluluto mo siya ng mas maayos, mas masarap. No? Sarap kaya kainin ng success na alam mong pinaghirapan mo. Diba? Yung hindi mo lang basta siya nakuha dahil by default na yung bang walang challenge, na wala kang challenge na kinaharap. No? Basta nanalo ka na lang by default. Nakuha mo lang yung prize mo dahil yun lang talaga yung last option. No? So sana tayo, hindi ko naman sa sinasabing lagi kailangan may pagsubok na kakaharapin para maging ano. Pero pag may pagsubok, kailangan mo talagang i-embrace. Iyan. No? So again, I'm sharing this with you kasi along the way, sabi nga ni Miss Sabidor, no? Along the way, marami kayong kakaharapin paglabas nyo dito. Siya nga, partially is doing her, she doing her, tawag dito, yung activity na gusto niya, partially niya lang ginagawa. Pero nakikita niya na doon na, pag lumabas na ako ng TCU, mas malala pa dito. So, ngayon pa lang kailangan ko ng galingan. Kung feeling ko kulang ako sa grammar, feeling ko kulang ako sa mga words, so basa ako dictionary, ganyan.
Baka ganun. So, ibig sabihin, kasi kapag ka nakita mo yung sitwasyon, may babaguhin ka sa sarili mo. No? Hanggat hindi mo nakikita yung clear vision, wala, magpi-playing ka pa. Di ba? Laro-laro ka pa, keep dreaming lang, no? Pero yung action kasi, tinatawag na tayo, no? Para mag-mature. Ito yung tamang pagkakataon. I keep on saying to my siblings, nung time nyo na pinag-aaral kayo, hindi kayo nag-aral, nag-asawa kayo. Sinasabi ko yan sa kanila, straightforward kasi ako. Kaya hindi nila ako ganun ka-close. When it comes to, kasi straightforward ako magsalita sa kanila. Pero ako yung jolly person. Pero straightforward ako going back. Sabi ko sa kanila, ba't ka nang hihingi sa akin? Kasi kuya, may sakit yung anak ko. Di ba balikan ko siya? Ano bang ginawa mo? Doon na, magsasabi na. Kasi kuya, hindi ako nakinig eh. Di ba? Yung mga last words namin sa iyo na huwag ka mag-aasawa muna. Huwag ka magbubulakbol. Kasi hindi naman para sa amin yan. Para sa iyo. Lahat ng mga pinapayo ng tao sa paligid mo, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Siguro may mga tao, oo, may personal interest. Kaya ganun yung the way sila magpayo sa iyo. Either may makukuha sa iyo. Pero kapag yung tao, alam mo ng tama, mabuti, walang bahid ng mali na intention sa iyo, i-grab mo. Kunin mo. Sabi nga, ako bilang bagong professor, ganito ang way ko. I have the passion to teach. Different professors. Magtatrabaho kayo, di ba? May encounter nyo iba't ibang uri ng boss, iba't ibang uri ng co-employees. May makukuha kayong traits sa kanila. But you need to weigh, kailangan mong salain ano yung fits sa'yo. Ano yung kakasya sa personality mo. Hindi lahat ng binibigay nilang suggestions, ganyan, tama. Pero hindi iyon lahat aangkop sa'yo. So, dapat marunong kang mag-align. Align ba sa passion mo? Naiintindihan. Kasi baka masyado na tayong na-occupy. Sabi nga ni Dr. Austria sa akin, college kami neto. Ito yung sabi niya na hindi ko rin makakalimutan. Learn to unlearn. Maybe what Mr. Palmes said. Kasi hindi lahat. Baka preoccupied na tayo ng mga hindi magagandang traits. Baka preoccupied na tayo ng mga principles. Imagine mo yan. Life's principles na hindi naman talaga akma sa atin. Kamusta belief mo? Nagmamatter ba yan dito? Maaabot mo ba yan? Yung prinsipyo mo? Tama? Tama ba? Kasi if not, then reflect. Observe yourself. Baka wala ka na dun sa path na tinatahak natin, no? Na gusto mong puntahan. At kapag ka na-assess mo yun, then, look at Ma'am Camacho. Na-assess niya na nawala siya. Balik. No? Balik lang. Kasi kapag ka hindi natin ginawa ng paraan, mas lalo tayong mawawala. Kung may mga tao man sa paligid ninyo, kasi gano'n na minsan ang dating, di ba? Pagka may nagbibigay sa atin ng advices, sometimes we take it negatively. Di ba? Parang naman. Pero hindi kasi natin nakikita yung bigger picture. Nasa likod nung tinatahak natin may danger. No? So whenever somebody approach you, assess that if he or she correct, then be humble enough. Natanggapin na may pagkakamali ka.